Magandang hapon po sa lahat ng aming mga kaibigan. Kamusta na po kayo? Muli hong bumabalik ang inyong mga lingkod. Ako po si Ponch. At Glenn, Para po sa programang Bayan at Biblia. Sa pagkakataon pong ito ay muli nating tatalakayin ang isang napakainit na balita. mainit talaga. Mainit at Parang ang hot balitang pandesal, ito ah. ay tumatalbog at pwede mo pang itapon. Ganun ba? Okay, Ano ba yan? siyempre pag-usapan natin ang may kinalaman po sa basketball. Wow. Kamusta na ho? Mahilig ho ba kayong maglaro ng basketball? Ikaw, paano naglalaro ka ba? Noong unang panahon, Nung unang panahon. Alam ba kung huling laro ko 2016? 2016, yung Oo. sa Malina Alvarez College. Yes, Rosario. oo. Matindi. Ang dami kong sugat noon. Putok ito sa paglalaro. Oo. Kaya alam mo naman, mainit ngayon ang talakayan dyan, no? Kasi binabantayan ng Pilipinas ang laro ng ating mga manlalaro sa FIBA, no? Yeah, sa FIBA. Hindi ko alam kung nanonood ka niyan. Nanonood, hindi ako nanonood kasi Hindi nanonood? pinanood ko yung replay Mga replay. Okay. nung nanalo ang Pilipinas sa Oo. China, yun lang. Ang Yung replay. ang mga pinapanood ko yung mga video clips lang. Yung Ah. mga, kumbaga, gumalaw na, yung magagandang galaw, magagandang shoot, yung mga pumupuntos lang. Well, siguro palawigin mo pa to. Ano bang masabi mo dyan sa tinatawag nating basketball na yan at yung pakikilahok ng Pilipinas sa local at international competitions? Ano masabi mo dyan? Well, katulad na sabi ni Arthur Ponce, ito ay ongoing ngayon ang FIBA World Cup sa Philippines. Ito ay basketball at maraming bansa ang pumunta rito. Tatlong bansa ang nag-host ng FIBA Cup 2023. Ano yung mga bansang to? Japan, Okay. ginagawa sa Okinawa, Mhm. sa Indonesia, yung ibang groups, at sa Philippines naman yung iba-ibang mga group. Pinagsikapan natin mag-host ng FIBA noong 2019 pero natalo tayo sa pag-host niyan. Kasi maraming kailangan requirement dyan. Hindi lang yung paglalaroan, kundi tutulugan ng mga players. Dito nga yung tinitira ng isang basketball team sa Manila ay meron pang inihandang practice gym para sa kanila. Siyempre, bago sila maglaro, magpa-practice sila sa team. Itong basketball, mga kaibigan, ay marami ang talagang gustong-gusto. Sabi nga nila, the Philippines is a basketball crazy nation. This is a craze in the Philippines. Sapagat isipin mo naman, nung na-introduce to ng Amerikano sa atin, ay laganap na ang paglalaro ng basketball sa Pilipinas. Magkaroon lang ng isang space dyan, gagawa ng ring. Nung panahon ko partner, gagawa kami ng maliliit na ring kasi ang bola namin ginagamit ay maliliit din. Kahit tennis ball nun, gagawa namin basketball. Basta gagawa ng paraan para mag-shoot the ball on that ring. Hilig ko rin to. No? Ako nun si Crispa Redmanizer ako nun Chris pa rin ako eh. Oo. Actually sa bahay nahati nga eh. Nate. Yung iba Toyota, yung iba Chris pa. Kuya ko Toyota, kaya away kami. Ang tatay ko naman Toyota, yung ate ko ay Toyota. Si kuya saka ako Chris pa kami. Oo nga. Parang ang huli ko naging favorite team na sa PBA ay parang Pure Foods. After that, wala na ako. Ako naman, ang paborito ko Chris pa at ang huli ko Chris pa rin. Siya pa rin. Oo, hindi Sa ganun NBA ako. meron ka? Wala eh. Basta kung ano yung gusto ng mga anak ko, doon ako. Oo nga. Oo. Ako ngayon, kung saan si Steph Curry, doon ako eh. Oo. Well, aliwan lang na yun, kaaliwan lang. Pero kung isipin mo, the Philippines has been joining international tournaments. Sumama tayo noong 1936, hindi pa bilang isang independent country sa Olympics. No? Fifth place tayo. 1936. Grabe no? Tapos ang huli nating sama dyan, naka-medal tayo dyan sa FIBA World Cup, 1962. Ano naman ang medal natin? Silver. Silver. Yeah, silver. May kilala ka bang players noon? Ha? 1962.
Baka sila Loizaga pa rin yun, no? Kapapanganak ko lang nun. Sino yun? Yan ba yung tatay ng mga Loizaga? Oo. Oo, Yeah, Jose pa lang tatay nun ah. Kaloy, yung senior. Mm. Well, namana natin yan sa Amerikano. Mm. Kaya hanggang ngayon, we have exerted, ang SBP, they exerted all efforts in cooperation with our government to host this FIBA World Cup with 3 other countries. Ang mahalaga lang dyan, hindi lang ikaw magiging, let's say, champion dyan, kundi you can qualify for the Olympics. Yung iba, yun talaga ang gusto. Yung Olympics. Kung sa World Cup ay ikaw ang panalo, outright berth, meron ka ng pupunta ka na doon sa Olympics. I think they're only selecting 16 nations Mm. to play in the Olympics. By continent yun. And we were hoping that the Philippines would win, no, and represent Asia in these Olympics. Kaso, maraming Pilipino na lungkot. Sunod-sunod na talo. Mm. Hindi naman tambak tayo, pero malapit na. No, natalo. At usually sa kahit anong group games, partner, kahit sa choir, pag natatalo, ang sinisisi lagi ay coach. Oo. Tama. As if they are always the one who gets the blame. Oo. Pero biglang nabuhayan ng mga Pilipino dahil nanalo sa China. Pero yung panalong yun, may bearing ba yun? Hindi, pwede pa sila sa qualifying Pwede pa. tournament next year for the Olympics. Oo. Pero para mga yung ba wild card sila. So yung Japan lusot na, Mm. no? So nanalo tayo sa Pilipinas at yung mga Pilipino, yes, tuwang-tuwa, no? Dahil siguro kung di tayo manalo sa Spratly sa South China Sea, yung pag-occupy ng mga islands, at least nanalo tayo sa basketball. Sila naman ay sabi na 1 billion people, tayo ay 100 million. So marami silang talent. Pero marami pang mas maliliit na bansa sa atin ay natatalo tayo. Mm. Katulad ngayon, partner, yung Spain, yung Lithuania, tinalo yung US. Wow. Oo. Maliit na bansa yung Lithuania sa Ibig sabihin, Europe. mahusay maglaro. Oo, siguro the best talents nilagay doon at talagang with passion and heart, talagang binuhos nila. So ito sa wake-up call for the US. So itong mga bansang ito, they like to win. As the Filipinos like to win very much. Now, bawi natin ang medalya sa ASEAN Games. No? Gold tayo sa Phnom Penh. Pero sa Asian Games, tumatagilid tayo dyan kasi may mga powerhouse na yon. Japan, China, sa Korea at Iran. Minsan, Lebanon pa. So, yung sunod-sunod na talo ng Pilipinas, partner, sabi ng isang commentator, we are romancing the wrong stone. Meron kasing movie yung Romancing the Stone. Because basketball requires not only heart, but size. Oh, Okay? Kung makikita mo yung mga kalaro natin galing sa ibang bansa, they are not just fast, but big. They have the shooting also and the discipline of passing. Pero ang puntos ko naman dito, kahit maging champion tayo sa Olympics, so what? Ganito pa rin ang bansa natin. Oo. Ganito sitwasyon. Ganito pa rin ang ugali ng Pilipino. Binabagyo pa rin tayo lagi. Ganito ekonomiya natin. Ganito lagana pa natin ang kahirapan sa Pilipinas. Sabihin natin meron pa rin korupsyon. What does it bring to the Philippines? Why do we really want to win? Of course, I can understand we want to win. Kasi whatever is worth doing is worth doing well. So kung naglalaro ka naman, ay gawin mo na. Pero alam natin kung hanggang saang level lang tayo. So, kung isipin mo ang basketball, partner, ano bang value ng pag-shoot ng ball in the ring? Ang tawag yung shooting the ball in the hole. What is the value? Ang pinapalakpakan natin, partner, ay yung mga nag-shoot ng ball sa hole. Katulad ng golf. O pinapalakpakan natin yung mahusay mag-tennis yung people, balik-balik lang naman ang bola. Isipin mo, ano bang value niyan? Sila ang pinapalakpakan natin,
sila ang binibigyan natin ng maraming sweldo, pero yung mga farmers, mga laborers, na talaga nagko-contribute sa ating well-being, yun ang hindi natin napapalakpakan. Wala bang, kumbaga, wala bang competition ng mga farmers? Paano yan? Palakihan ng talong. Sana meron, no? Palakihan ng Productivity per hectare, productivity, no? oo. Pababa ng utang. Per province, yan. Yan. Dapat may Oo, ganon, ganda, may no? incentive. Oo. Kasi, what's the value? Naglalaro tayo ng basketball, pero pag iniisip ko, ano bang value nito sa akin talaga? Parang exercise. Exercise. Pero delikado partner ang exercise sa basketball. Kasi ito ay hindi siya aerobic exercise. Stop and go yan eh. Stop and go. Saka injury prone. At nag-aaway-away pa yung mga taong naglalaro kasi contact sport Oh, ito. yan ang matindi. Tama ka. Pero, yan. Pero, pag-isipan pa natin yan, siguro tatalokayan pa yan kung anong koneksyon ng basketball sa ating pananampalataya bilang Kristiyano. Pero, binabati natin ang Pilipinas, ang Philippine team. At least nanalo tayo sa isang bansa where it counted the most sa China. Hindi ba pa natalo ang China? Kahit kailan? Hindi, natalo rin ng ibang bansa. Pero at least yung Philippines, natalo ng isa pang Asian country. Pero ibig sabihin na our SBP is trying to form a team. But we cannot win na kakonti lang preparation. Nagde-depend ka pa lang sa naturalized players. So, we still have a long way to go. And hopefully, at some point, we can rejoin the Olympics as we did in 1936 and rank 5th noong 1936 Olympics. Ano? I wish them well. Pero sa edad natin ngayon, na bata pa tayo, bumabata ang pag-iisip, ay iwas na. Kung minsan mag-shoot tayo ng bola, gano'n na lang, kahit wala na yung banggaan, kahit 21 na lang. Ano naman larong 21, no? Tama. Oo, ganun lang. So, while we still can, maglaro tayo. I wish the Philippine team well. Huwag kayo ma-discourage na sinasabi ng iba. Pero, if it's taking too much of your time, nawala ka na para sa nasisira na yung katawan mo, nasisira na relasyon mo sa ibang tao dahil sa basketball, siguro it's time to drop the basketball game and shift to other games na non-contact. Pero for those who are playing, partner, stay safe, don't make quarrels, and enjoy it while you can still play. Yan lang take ng bayan, partner. Yes, maraming salamat, Partner Glenn, sa napakagandang pagbabahagi na may kinalaman po sa basketball. Ngayon naman, ano ba ang sinasabi ng Biblia? Actually, wala naman talaga yung salitang basketball sa Bible eh. Ang nais ko lamang po rito i-share sa inyo na ang buhay po ng tao ay para rin niyang laro. Lagi may competition. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Epeso, Kapitulo 6, versikulo 12. Ang sabi rito, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms." Okay, ito mo? Meron tayong dito, sabihin natin, labanan. Ang basketball eh. Bihira nga yung marinig ko pag basketball. Sino kalaro natin ngayon? Hindi, kalaban. Oo nga. Sabihin natin kung ang buhay po ng mananampalataya ay laro, pero meron tayong kalaban, ang kalaban po natin dito ay ang kaaway, ang demonyo. Yes. And sabi nga rito, ito yung ating struggle. Ito yung ating battle. At ang battle po natin ay hindi against flesh and blood, maliwanag. Kundi ito po ay isang uri ng pakikipaglaban sa tinatawag nating forces of darkness. Yun talaga ang tunay na labanan. Yun ang tunay talagang labanan eh. At ang labanan pong ito, it's between talagang life and death talaga to. It's either between heaven and hell to. Kaya ano po ngayon ang gagawin natin? Alam nyo kung paano ang mga Pilipino na maliliit tayo compared sa ibang mga bansa, malalaki sila, malalaki na, malalakas pa, magagaling, talagang siguro talagang ginagastosan pa sila ng gobyerno para lalong mahasa. Well, alam nyo, sabihin natin, wala tayong laban sa kaaway natin kay Satanas, sa mga masasamang espiritu. Wala tayo niyan. Pero alam nyo, maliwanag po ang Biblia. Na kahit na sila ang kalaban natin,
ang sabi po ng Biblia, pwede tayong magtagumpay. Amen. Yan, pwede magtagumpay. Ano sabi dito? Paano tayo magtatagumpay? Basahin natin ang Ephesians 6:10-11. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. 11. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Full armor of God. Yes, the full armor. Sa basketball, ang full armor, syempre, naka-uniforme ka. Tapos malakas ang katawan mo, hydrated ka. Diba may pang-cover pa yes, sa mata, diba? sa nose. So may mga armors din po sila. Alam nyo sa labanan natin against the evil schemes, against Satan, para tayo po ay makaharap. Ang sabi nito sa Biblia, ang kalakasan natin, ang kapangyarihan natin ay ang ating Panginoong Diyos. Yes, Kaya nga sabi nito, be strong in the Lord. Pero hindi nakatapos doon. Meron siyang ipinapasod sa atin. Put on the whole armor of God. Kompleto. Yes, kompleto. Ano yon? Pag kayo ay nagpunta dito sa 13, sabi dito, therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand. Then sabi dito, 14, stand firm then. So ito na yan, inisa-isa na po rito yung armor natin na isusuot natin para handa tayo sa labanan. Una, sabi dito, put on the belt of truth buckled around your waist. Sunturon ng katotohanan, partner. Sino bang katotohanan? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Kaya importante ay bit-bit po natin ang katotohanan kay Kristo Jesus na siya ang ating Panginoon, kaibigan at tagapagligtas. Pangalawa, sabi dito, put on the breastplate of righteousness in place. Ayan. Okay, breastplate yung panlagay dito. Righteousness. Righteousness, katuwiran. Sino ba yan? Siyempre, ang katuwiran natin ay si Kristo. Wala po tayong ipagmamalaki bilang tao, wala po tayong katuwiran. Tandaan nyo, sabi nga po sa banal na kasulatan, Roma 3:11, Roma 3:23. Anong sabi doon? Walang matuwid ni isa, walang matuwid. Ang lahat ay hindi nakakaabot sa katuwiran ng Diyos. Lahat ay nagkasala. And we are condemned to die, Romans 6:23. The wages of sin is death. Pero kahit na po nangyari ito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat ibinigay ng Diyos si Jesus na siyang ating tagapagligtas, na siyang katotohanan, na siyang ating buhay, siyang ating daan, at siya ang ating katuwiran. Amen. Pwedeng mabanal ang buhay natin kay Kristo lamang. Hiwalay kay Kristo, walang katuwiran, wala pong kabanalan. Tandaan niyo po yan. Kaya isuot natin yan. Yung breastplate of righteousness. Anong sabi dito? Pangatlo, 15. And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Ayan, partner. Suot natin yung pangyapak natin. Yung sapatos natin. At ang sabi dito, yung readiness natin, nabitbit natin, dala natin yung ebanghelyo ng kapayapaan. Para ka masabay mga naglalaro sa basketball. Ang dala ba ng mga naglalaro ay kapayapaan? Wala naman nakipag-away? Last time, yung mga Pilipino, di ba, sa nanuntok mga Pilipino, Australia. Gano'n? Meron? Oo, Wow. Sa Philippine Arena. Oh. Kaya nasuspend sila. Sino nauna? Tayo o sila? Mas kitang-kita yung mga Pilipino talagang umatake. Tumatalon pa nga ng mataas para maabot yung mga. Gano'n? Kaya it was a shameful Ay, malungkot pala yun. posting on the Oo. Malungkot. Tandaan nyo, kung kayo po ay involved sa isang laro, mapa-basketball o volleyball man yan, tandaan nyo, higit sa pagkapanalo, importante, panalo tayo sa ugali. Yes. Matalo ka man sa laro, pero nakita sa iyo ang sportsmanship, nakita sa iyo ang kabaitan, panalo ka na. Yeah, oo. At kung na yan, kakalat yan, viral na yan sa buong mundo. Ibang klase mga Pinoy. Talaga palang palakaibigan sila at mabait. At hindi napipikon. Ayan, di ba? Kaya, yun ang sabi dito, dala natin ang ebanghelyo, readiness that comes from the gospel of peace. Kaya, importante, no? Baka sabi nga sa Bible, blessed are the peacemaker. Yes. Di ba? Mapalad. Sumunod, 16. In addition to all of this, take up the shield of faith. Ayan. Shield. Ano sa Tagalog ang shield?
Di ba? Hindi ko alam Tagalog. Kalasag ba yan? Kalasag ng pananampalataya? Yeah, parang kalasag. Importante, no? Shield. Sabi po sa, Kalasag. di ba sabi sa Hebrews, ano ba yan? Hebrews 12:6 ba yan, Sir Glenn? O Hebrews 11:6? Tanda mo yon? Yung whatsoever. No, yun? We cannot, kumbaga, please God without faith. For it is impossible to please God without faith. Tama? Tama ba yung talata ko? Basta sa Hebrews yun eh. Oo. Tingnan natin, no? Maganda ay maganda yun. Without faith, it is impossible. For without faith, it is impossible. Tama, 11 nga. 11:6. Ayan, no? And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. 11:1. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Kaya napakahalaga po ng shield of faith, mga minamahal na kapatid. So, pananampalataya kay Kristo. And sabi nga sa Biblia, di ba? Kung gusto natin maligtas, importante ang pananampalataya. Yeah. Yan yata yung sermon mo nung Sabado Nung Sabado, believe in the Lord Jesus Christ. Yes, anong talata ngayon? Acts 16. Tanda mo pa? Ginamit mo? Acts 16:31. 31. Yes, di ba? What must I do to be saved? Yes, Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. You and your household. Iniisip ko, gagamitin mo yung sumampa. Kukuha ka ron ng kan eh. Maiksi kasi yung payamanan. Mahiksi yan. Ano yan eh? 6 sermons. Oo. Sabi ko siguro magpapasampa ni Sir Glenn. Sumampa eh. Okay, next. Ang sabi dito, ano ba nagagawa ng panampalataya with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one? Kasi pag meron ka pananampalataya sa Diyos, wala na. Baksak na, no? Ang akaaway natin. 17. Take the helmet of salvation. Ayan. Helmet. Dito. Okay? Helmet of salvation. Para sa akin, amigo, importante itong helmet of salvation. Bantayan natin ang ating mind. Siyempre, saka ang kaligtasan, di ba, pag tumanggap ka sa Diyos, tumanggap ka kay Kristo, rito yan eh. Yeah. It's a mind decision yan eh. Yeah. Kaya nga, helmet of salvation, babantayan natin yan, kaya kinakailangan matigas po yan. Yung conviction natin, yung pananampalataya natin sa Diyos talagang matatag. Saka paano yung pinakapasok natin dito sa tainga at sa kasamata. Pumapasok yan sa mind natin. Yes, kaya napaka-importante. Bantayan natin yan. Bantayan natin ang mind natin. Next, ano pa, para magtagumpay tayo sa kaaway? Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit. Espada ng Espiritu. Flaming. Yes, ano yon? Ang sabi dito, the sword of the Spirit is the Word of God. Bible. Yes, the Bible. Kaya tama si Jesus eh. Hindi lamang sa tinapay na buhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Man shall not live by bread alone, but by every word of God that comes from God's mouth. Kaya Faith comes by hearing and hearing the word. Yes. At akala ko tapos na rito yan. Meron Pag pa. ituloy po, hindi lang yan sa word of God. Meron pa. 18. Ang sabi dito, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this, be alert and always keep on praying for all the saints. Kaya napakahalaga ng panalangin. So mga minamahal na kaibigan, kung tayo po ay nag-aantay sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, tandaan nyo, ang kaaway sa Satanas, gagawin niya po ang lahat ng kanyang magagawa para itumba kayo at mapalayo tayo sa Diyos. Pero kung isusuot po natin ang mga armors of God na binabanggit po dito sa Efeso 6 mula 10 hanggang 18, tandaan niyo magtatagumpay po tayo. Nawa mga minamahal kaibigan, patuloy tayong manalig, sumampalataya, magtiwala sa kabutihan ng Diyos sa atin. At alam ko po na ang tagumpay ay sa atin. Sabi nga po ng Biblia, I will never forsake you, I will never leave you or abandon you. Yan po ang pangako ng ating Panginoon Diyos. Ang importante lamang, kumapit tayo sa Kanya. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong pagmamahal, sa inyong kabutihan. Naway ang inyong mga anak ay manatiling tapat at nagtitiwala sa inyo hanggang sa kayo po'y dumating sa ikalawa. At nawa Panginoon, kung meron man may mga karamdaman at pangangailangan ng bawat isa sa amin, naway kayo po ang siyang patuloy na magsustento, mag-provide ng lahat ng kailangan. Basbasan niyo po ang bawat pamilya, ang bawat
locality na kung saan kami nakatira. Ganyan din po ang pamunuan ng aming bansa, sa panguna po ni PBBM. At nawa, higit sa lahat, Panginoon, kayo ang siyang patuloy na maging Panginoon at Hari ng buhay namin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So dito po nakatapos ang ating programa. Nagkapaalam na po kami. Ako po si Ponch. At Glenn, Para po sa programang Bayan at Biblia.